Kapayapaan po sa lahat ng mga kapatid, unang-una sa pangasiwaan, sa ating minamahal, pinagpipitagan ng matandang kapatid, Brother Ruel B. Santiago, sa lahat ng mga manggagawa, at sa lahat ng ating mga kapatiran sa pananampalataya. Mabati po ako sa ngalan ng katotohanan, sa bisa ng karapatang kaloob ng Diyos sa kanyang banal na pangasiwaan. Sa oras na ito ay patuloy po tayo sa ating pagtunghay sa mga napapanahong issue. Ang paksa na akin po ipaglilingkod, ito po ay nasa panghuling linggo dito sa buwan ng Agosto. Ito po at pangalawang yugto sa araw na ito ng ating pagtalakay sa mga paksang aralin na napapanahon. Ang diwa ng paksa na aking paglilingkod ay ganito po, ang ayon sa tunog ng pangungusap. Sa loob ng Iglesia ng Diyos na buhay, ang pagkakaroon ng tunay na mag-asawang pinagsama ng Diyos ay sa Biblia. Ito pong diwang ito, dati ng prinsipyo simulaing naihayag at naituro sa kalaganapan ng kapatiran. Nakatandaan ko po, ako'y batang binatilyo pa ako. Itinuro ng kapatid na Abilino Santiago, lumitaw ang unang pagtuturo sa diwang ito, 1965. Palibasa po ako, batang maliit pa rin ako madalas na nakikinig sa klase ministerial. At ang mga panahon na yon, ang klase ministerial ay dito sa bahay ng Lolo Basilio. Dito nagkikita-kita. At ito po'y patuloy na itinaguyod ang prinsipyong ito tungkol sa paninindigan, sa katotohanan, ang pagkakaroon ng mabuti pagkilala sa tunay na mag-asawang kinikilala ng Diyos sa silong ng langit. Ayon sa paksa, isang paninindigan po at pananampalataya na ating tinataguyod. Ito'y nagaganap at ito'y nagkakaroon ng katuparan sa loob ng Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. At ito po, pinatutunayan ng Biblia. Paunahin ang ating Panginoon Jesucristo at maging ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga hinirang at ang kanyang mga itinindig na leader sa kanyang panahon sa larangan ng kanilang mga pagtuturo na nindigan sa prinsipyong ito. Mga magulang at minamahal na mga kapatid, ito pong tinatawag na larangan ng pag-aasawa. Isa po ito sa bagay na nangyayari sa buhay ng taong pinanggagalingan ng napakaraming mga suliranin o problema na lumulutang sa buhay ng taong dito sa sanlibutan. At hindi lamang po sa sanlibutan. Nangyayari rin maaari sa buhay ng mga kapatid o mga lingkod ng Diyos sa ABB. Kapag ka hindi talagang nalagay sa tinatawag na tama at matuwid na proseso sa buhay ng lalaki at sa buhay ng babae, sa matuwid at tamang paninindigan at pagtataguyod ng kanyang panig sa larangan ng pakikitungo at pakikisama sa kanyang kinikilalang asawa. Nagkakaroon po ng mga bumabawang mga problema. At may mga pangyayari po na sa buhay pa lang ng panahon ng tinatawag na pag-ibig, sa buhay ng lalaki at ng babae,
meron ng mga bagay na dapat maintindihan at maunawa ang isang individual sakaling dumarating na doon sa tinatawag na panahon. Nagiging iba na ang kanyang pananaw sa kanyang paligid, ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili, dahil sa panahon na ng tinatawag na pagpasok ng pag-ibig. Kaya, meron pong mga kaalaman at mga kabatirang dapat maintindihan at maunawa ang sino man, lalo pa isang kapatid, na dapat niyang maging panuntunan sa kanyang sarili. Kaya sa paksapong ito ay magkakaroon ng tinatawag na paghahayag sa mga bagay na merong mga mahalagang kaugnayan na dapat maunawa lalo pa ang isang lingkod sa kanyang sarili sa larangan ng tinatawag na pagdadala ng buhay sa ngalan ng tinatawag na panahon ng pag-ibig at pag-aasawa. Upang una sa lahat, sa pamamagitan ng gayong mga kaalaman at unawa sa Diyos, ay may pakita at magawa ang isang uri ng pag-aasawa na kapuri-puri. May dangal na siyang hinahanap ng Diyos at siyang katutubong plano buhat pa sa pasimula. Tungkol po rito, ilang uri, ito po pasimulang tanong, ang paraan ng pag-aasawang nagaganap sa mundong ito. Sa talatang 20, sa pangkatag 22, talatang 21, sa aklat po ng Mateo, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Dito po nag-uusap ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang at saka ang mga parisiyo na siya po ay nandito sa sanlibutan. Palibasa nga po ito mga parisiyo, mga Hudyo, kaaway ng ating Panginoon Jesucristo, hindi naman sila nagsisampalataya sa kabanalan, marilag na kalwalhati ang taglay ng ating Panginoon Jesucristo, ang banal ng Diyos na isinugo sa sanlibutan. Ang laging pasunod-sunod sila kung ang gusto nila makakita ng mga bagay na maaaring pagdaanan ng kanilang kung paano nila mahuhuli at ang ating Panginoon Jesucristo dahil kaaway nila Opo. Ayun, pinag-usapan po nila yung tungkol sa tinatawag ng mga buwis. Tungkol dito sa gobyerno, sa pamahalaan panlupa. Nagtatalag-uusisa sa ating Panginoon Jesucristo. Opo. Sabi na ating Panginoon Jesucristo sa mga kausap, magpakita nga kayo sa akin na isang denaryo. Kung denaryo, yun ang uri na salaping sa panakalang panahon ay ginagasta. Binigyan naman ang ating Panginoon Jesucristo. May larawan doon. Doon sa nakit, kanino ka ang larawang ito? At ano susulat dito? Ang sagot nito mga parasiyo. Kay Cesar. Si Cesar po ng panahon yun, siyang hari. Ng kanilang bansa. Ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo, ibigay nyo kay Cesar. Ang para kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Kasi nga po regulasyon sa isang gobyerno, sa isang pamahalang panlupa, talaga bubuwis ka. Para ikaw naman ay magkaroon normal lang yan talaga. Nakikipamayang ka. Bilang isang mabuting mamamayan, susunod ka naman sa mga maaayos na mga alituntunin ng iyong gobyerno, ng iyong pamahalaang bayan, sapagkat yan din mga buwis na yan. Yan naman ang ginugugot. Ikaw rin ang nakikinabang yan Di ba? Ayun.
iba naman yung para sa Diyos. Sa makatwid, sa punto pong ito, ipinakikita sa sagot ng ating Panginoon Kristo, dalawang paraan merong nagaganap dito sa ibabaw ng lupa. Una, paraan ng Diyos. Dalawa, paraan ng tao. Maging sa palatuntunan ng buhay ang tinatawag na pag-aasawa, hindi po naman kaila sa atin. Kaya ating naunawa. Buhat pa sa pasimula sa halamanan ng Eden. Dalawa pa ang tao noon. Di ba? Si Adam. At pagkatapos yung isang tadyang sa kanya, pagkatapos siya patulugin ng Diyos ng mahimbing, ginawang babae, at pagkatapos ay ibinigay sa lalaki. At yung babae ibinigay sa lalaki, ano sabi ng lalaki? Ito ay laman ng aking laman at buto ng aking mga buto. Siya'y tatawagin kong asawa sapagkat sa lalaki. Sa mga tuwid, ang pag-aasawa po'y katutubong programa o plano ng Diyos buhat pa sa pasimula. Gaya ng dapat nating makilala. At sapagkat ang Diyos ay merong paraan ay sa kanyang kalooban na iba po naman ang paraan ng tao. Magkaiba. Sa anumang paraan. Ngayon, tungkol po rito sa issue, uusapin ng tinatawag na pag-aasawa. Pinatunayan din ng Biblia ayon sa apostol na palibhas ay nagkakaiba nga ang paraan ng Diyos sa mga gawain, sa mga alituntunin, kung paano nangyayari at nagkakaroon ng katuparan. Pag pinagambing mo yung dalawa, paraan ng tao at paraan ng Diyos, kung kanino nila, paano nila ginagawa, kanino na iuukol yung paraan ng kanilang paglilingkod, talagang magkaiba Iba sa Diyos at iba ang paraan ng tao. Ito po ang patutuo sa at talatang 16 sa aklat ng Roma. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Kaya pag talagang magkaiba po ng paraan, kung kanino mo inihahandog ang iyong sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay ikaw ay alipin ni Yaong. Yung pinaglilingkuran. Di ba? Malinaw po yan. Ngayon, kung ang sinusunod mo ay paraan ng tao, katatuto po, ang tao maraming paraan sa larangan ng tinatawag ng pag-aasawa. Ayon sa kanilang minabuti at sa kanilang ginugusto at inakala nilang tama. Tingnan po ninyo. Sa ibang mga bansa, pinaiiral nila at legal sa kanila tinatawag na diborsyo. Di po ba? Opo. May mga nasyon at bansa na mga tao at mga pamahalaan ang diborsyo. Ang isang lalaki, kung ikaw ay nakakuha ng ng asawang babae, nakasama mo, 2 linggo, 2 buwan, ayaw mo na makisama magpatuloy, okay, lalapit ka sa korte. Maghahain ka ng kahilingan para hiwalayan mo na yung asawa, para telawarin isang basura, natapon mo na tambakan ng buti, pagkatapos mo pakinabangat paglaro. Hindi po ba nangyayari yan? Pangalawa, sa new normal na takbo ng panahon, natatanda ko at naalala ko, nung si Presidente Barack Obama, bago siya bumaba sa pwesto, nilagdaan niya ng isang palatuntunan, pangunahin sa higit kumulang 50 bansa. Naging legal yung tinatawag na same-sex marriage. Pero yun po, labang sa kalooban ng Diyos. Hindi kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Pero sa kanila, isang palatuntunan na kanilang kinikilang.
Ito po dapat natin. Sa iba't ibang mga pangkatinuangkan, lipi, tribo ng mga tao, ang uri ng tinatawag na pagsasama bilang mag-asawa para sa kanila. Itinuturing lang legal yun, pero ayon din sa kanilang mga para. At ang katunayan po, dito sa laman, na may nakot po ako rito, mga tao na talagang binigyan ng kapahintulutan, autorisasyon ng ating gobyerno sa bisa ng saligang batas ng ating republika. May mga kapahintulutan po ito magkasal. Mga aliporis po ito ng hari dito sa lupa. Sino-sino ba yan? Mayor, meron po karapatang magkasal. Ayon sa saligang batas. Sino pa? Huwes. Mga judge. Sino pa? Chief captain of an airplane chief. May pahintulot din po yun. Kapag kakasal sila sa kanilang mga personnel, kung kinakailangan. Military commander of a unit. May karapatan din po yan. Ayon po sa saligang batas, binigyan din ng pahintulot yan. Ano pa? Consul General. Sino pa? Consul. Vice Consul. Priest. Rabbi. And Minister of a Church. Yan po ang uri sa lipunan ng halay ng mga tao na nasa ilalim ng pamamahala ng kanilang hari. Sa ilalim ng gobyerno pamahalang panlupa na binigyan nila ng autorisasyon. Lahat na magdaan sa kanilang pangangasiwa sa bisa ng kanilang karapatang taglay. Kinikilala dito sa lupa. Legal na mag-asawa ang alam pagsasama. Pero ang tanong, legal din kaya sila? At kinikilalang tunay na mag-asawa sa harap ng Diyos. Iyon tinrabaho ng mayor, tinrabaho ni Huwes, tinrabaho ni Vice Consul, ni Consul, General, Military Commander, etc. etc. Agad po ating pag-aaral. Para sa Diyos kaya sila tunay na mag-asawa rin tinatanghal. Kung sila man ay humarap sa dambana at sila man ay nagtaas ng kamay bilang panunumpa ng katapatan sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, sa pangangasiwa ni West, ni Mayor, at ng iba't iba pa na mahawak ng mga katungkulan at gayong mga karapatan. Andiyan po pag-aaral. Ano kala sinunod? Paraan ng tao. Lang isang lalaki sa kapwa lalaki, same-sex marriage. O isang babae naman, sa isang babae rin. Pakasal eh. May nakasiwa rin puro eh. Yung ba't tinarabaho nun? Kaya naaayon sa kalooban ng Diyos. Kinasal yun. Binasbasal. Pari yun eh, ikinalyag din. Mula sa araw na ito, kayo ipinahahayag ng tunay na mag-asawa sa paningin ng madla. Makagamitin pa yun sa harap ng Diyos. Halimbawa sa trabaho yan ang mga magdaraya, ng mga sinukaling. Ay, pastor po na reliyon sa mga magulang. Sa totoo lang, yung ibang pastor, ginamit nila ang karapatan. Ipinagbawal ang pag-aasawa sa kalang membro. Hindi ba, mayroong pastor na kung ganyan lang ginawa? Yung iba naman pastor, isinaklat pa nila yung kalang palatuntunan na. Ang sinumang saserdote o pare, ipinagbabawal ang pag-aasawa pagkatapos na sila'y maordinahan sa tungkulin. Ayaw ba sa kalooban ng Diyos yun? Ay kung si San Pablo po ating tatanungin at sagunin, iyon ay trabaho ng mga taong hiniruhan ng waray bagal na nagbabaga ang kanilang mga budhi.
Trabaho talaga yan ang mga tampalasa. Ano kailang ginagawa? Paraan ng tao. Mga magulang, yan po ang dapat nating maunawa. Talaga si Cesar po may sariling pamahalaan. 22:17. Mateo. Sabihin mo nga sa amin, Oh. ano sa akala mo? Oh. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Yeah. Okay, di talaga. Nabanggit ko na nga po pula yung punto yun, pero inuula ulit sa talata malinaw. Matuwid ba ka? Bumuwid ka kay Cesar. Palatuntunan pa tao. Yun po ang sinagot ng ating Panginoon sa Kristo. Sa itaas. Ibigay ninyo sa kay Cesar. Ang sa kay Cesar. Kaya, iba po yung pamahalaan ni Cesar kaysa pamahalaan ni Kristo. Iba yung palatuntunan ni Cesar kaysa palatuntunan ni Kristo. Iba rin ang kaparaanan ni Cesar kumpara sa kaparaanan itinuro ni Kristo na buhay sa Diyos. Maliwanag pa po yan sa sikat ng araw, sa katanghali at tapat. Hindi mababago ang pagkatotoo niya. Pinatutunayan po yan ng tala na sa tusulat. Ngayon, ang ating pong Panginoon sa Kristo na nandito sa sanlibutan, nagpatotoo. Talagang ang mga anak ng sanlibutan ito, nagsisipag-asawa at pinapag-aasawa na ang nangyayari, nagaganap at palatuntunang sinusunod ay paraan ng tao. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa aklat ng Lucas 20:34. At sinabi sa kanila ni Jesus, Oh. nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutan ito Oh. at pinapag-aasawa. Yan po mga kapatid, ang dapat natin maalala. Pinatunayan ng ating Panginoon sa Kristo. Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutan ito. Yan po ang larawan ng mga taong nasa iba't ibang hanay ng lipunan sa silong ng langit. Ha? Mga magulang. Ang iba nasa uri ng mga maharlika. Sabihin na yung mga dugong mahal, mayayaman, adyan ang maraming marurunong. Ang iba'y nagtataglay ng mga matataas na antas ng kapangyarihan, dinadakila. Nasa kanila po ang iba't ibang mga karangyaan ng buhay. Nabubuhay sila. Na ang nasusunod ay ang lahat ng luwalhati at galak ng kanilang sarili sa lahat ng kanilang mga maibigan. Sapagkat paraan ng tao ang kanilang ginagawa. Sa pag-aasawa po, mga anak na sanlibutan minsan ako'y nakikinig Nag-observe ako ng balita sa TV. Meron pa bakit pa sa aeroplano Kung bailang lang sa ulap. Doon! Sa itaas ng kalawakan doon, hindi na sa kanilang kasal. Di ba? Yung ba? Kaya ang paraan, proseso ng pag-aasawa, na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito po ay malinaw na malinaw, mga magulang, sa paksang ito, pinakikita talaga ang pagkakahiwalay ng paraan ng tao at ang paraan ng Diyos. Alam po ninyo kasi, dagdag na bahagi po ito ng kaalaman, ayon po sa saligang batas ng ating Republika, sa Philippine Constitution of the Republic of the Philippines, separation of the church and the state. Ito po ay nakasulat sa Article 2, Section 6 of the Philippine Constitution. Ano ba sinasabi ron? The separation of the church and the state shall be inviolable. Salitang inviolable po, nasa uring adjective to sa bahagi ng pangungusap. At ang kahulugan nito, that must not be violated or injured
Ha? Sacred, banal, at ito, di dapat malabag. Alin po ba yun? Yung pagkakahiwalay ng Estado at ng reliyon. May sariling karapatan po ang bawat isa. At ang karapatan iyon ay hindi dapat lapastanganin. Hindi dapat labagin. O pawalang bisa. Kaya pagdating po riyan, mga magulang sa ganyang mga bahagi, kaya tayo, gumagalang din tayo. Ginagalang din naman natin yung palatuntunan panlupa. Di ba kapatid na Inar? Opo. At iginagalang din naman nila ang ang tinatawag na karapat at kapangyarihan ng relihiyon. Opo. Tignan mo, halimbawa, doon lang po halimbawa sa issue ng tinatawag na cremation. Kung ang nakapasok diyan na mahalagang rason sa kanilang mga mapatupad ng kanilang mga disiplina, buhay at kalusugan ng mamamayan. Kaya kailangan pag-iingat. Tayo na may gumagala. Pagkat matas na nakasulat talaga, sabi nga ni Apostol Pedro, sa 2.13 ng 1 Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Opo. Sa mga palatuntunang meron tayong pagsasaalang-alang sa Diyos. Pwera na lang po, extraordinary na po ito. Kung ang kanilang paiiranin at ang kanilang palatuntunang ipatutupad sa ilalim ng kanilang pamamahala ay mga palatuntunan na ang lalapastanganin na at ang mahahamak na ay ang banal na bagay at ang karangan at kalwalhatian ng Diyos. At yan po naman ay nangyari na rin maging ang una. May hari nagpagawa ng 60 siko ang taas na Diyos-Diyos ang ginto. Pagkatapos sa kanyang nasasakupan ay imbyutos. Pag narinig mo ang kalimbang na kampana, siya ka malaroroon, harap ka doon sa Diyos ang luluhod ka sa kanya. At ayon sa pinagtibay na kautusan, sino mang mapatunayan sa loob ng 30 araw na tumatawag sa iba, at doon, sumasamba. Susunugin. Ihahagis. Sa hurno. Ipakakain sa leon. Kaya nangyari naalala ko yung 4 na magkakaibigan. Opo. Sa Adrak Mesak, Abednego. Magkakaibigan. Ay hindi na pasunod ng hari. Ano po ang ibig sabihin? Kapag ka ang palatuntunan po ng gobyerno na iiral na, halimbawa ang communistic type of government na po ang iiral, na pati relihiyon, karapatan, ang kalayaan ng tao sa pananampalataya, sasaklawin ka na, pagkat sila naniniwala ang relihiyon. Kaabalahan lang sa buhay yan. Walang kabuluhan yan. Walang halaga sa kanila yan. Ha? Pagkakaroon mo gano'n. Hindi tayo papaya. Hindi tayo pasasakop. Napasasakop lamang tayo sa pamahalaan ni Sisa. Sa paraan, meron tayong pagsasaalang-alang sa Panginoon sa pagsunod sa mga alituntunin kanilang ipinatutupad na ang Diyos ay hindi mahahamak at ang aral ng Diyos ay hindi malalapastangan. Kaya sa protocol po, sabi ko anong teksto nung linggo sa ating pasalamat. Ako, kami ako, pamilya ko, mga anak ko, ako ay nagbilin. Kung sakali ako magkakaroon ng karamdaman, kapatid na Hilano, kailangan ako dalahin sa ospital. Dahil malubhang aking karamdaman, sabayan nyo na ng pagpapagawa ng kahon na ilalaan sa akin. Para kung kinakailangan, halimbawa, at umabot sa ganong kalagayan, ay COVID patient kaya yan. Anong rule ng ating gobyerno? Mula doon sa pagkagalingan ang kinakailangan sa loob ng 12 oras. Magawa ang lahat ng serbisyo.
O dili kaya, surugin niya. Ay, hindi mo naman po pwede ipagmatigas sa kanila. Ay, ayaw namin pasunog ang aming mahal sa buhay. Kailangan po yan. Hindi mo may uuwi sa bahay yun eh. Alam eh. Oh. Wala, hindi ko gusto nilang manangis. Pagkatapos na mailibing yung lab eh. Okay. Saka yung idaos ng lahat na nagmamahal at umaalaala yung pananangis. Si Moises gano'n na. Nang mamatay si Moises. Pagkatapos na siya mailibing. Saka pa tinangisan ng Israel ng 30 araw. Ay nakalibing na yung bangkay. Yung tinatangisan. Kaya sabi ko po yung mga bagay na yan. Dahil pinakikita nga yung pagkakaiba ng dalawang paraan kung paano nagaganap. Gaya po dito sa issue na natawag na pag-aasawa. At katulad pa rin sa ibang uri ng mga palatuntunan na nangyayari sa buhay ng tao. Iba ang paraan ng tao, iba ang paraan ng Diyos. Ngayon, dahil po rito, katunayan talaga, liliwanag po di ang Biblia yung sanlibutang mga anak. Nagsisipag-asawa ka ang mga anak na sanlibutang ito. Alin yung sanlibutang may anak? Ito po ang paliwanag ng Biblia. 2:15, isa sa primera 1. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yan po ang larawan ng mga tao. Laro, nabubuhay sa iba't ibang masamang pita ng laman. Nabubuhay, mga tao yan, sa masamang pita ng mata. Nabubuhay ang mga tao yan sa lahat ng mga kasakiman, mga kapalaluan sa buhay. Kaya dyan po sa libutan, tao sa libutan. Yung kapayapaan kumbaga bukang bibig na lang. Pero dahil po sa espiritu ng kaguluhan, na siya nakapulupot na lagi, at siya lagi nakasaksak sa buhay ng tao, na naghahari. Ano pa nakikita? Kaguluhan. Wala yung kapayapaan. Wala yung pagmamahala. Yan. Ayon po sa patutuo ng Biblia. Kasi, nandun sila sa sari-sari masamang pita. Yung pita, yun po ang pagnanasa, paghahangad. Kaya, kita po natin ang takbo ng tao sa libutan Diyan ang mga pambababae, sari-saring mga kasunat na mga kalibugan. Sari-sari. Lahat ng pag-uugaling kahalay. Siya. Lumulutang. Diyan po. Wala naman napili. Nag-aral, di nag-aral. May kapangyarihan, may karangalan, tao. Nasa mataas na antas ng lipunan. Naging alipin po sila. Lahat kinagaganapan ng ganot-ganon sari-saring mga gawang katampal. Yan po ang uri na sanlibutan. Mga tao na saalang mo uri, paraan ng pag-aasawa, mga magulang ang sinusunod, paraan ng tao. Ngayon, ang tanong po natin ay ganito. Paano ang proseso sa pagkakaroon ng mag-asawang pinagsama ng Diyos na siyang tunay na mag-asawang kinikilala ayon sa Biblia? Ang sagot po sa atin nakasulat sa Aklat ng Roma, pangkat na 7 at talatang 2. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapat kung ang asawa ay mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa.
Samantalang, ang sabi ni Apostol Pablo, ang asawa'y nabubuhay, nakatali yung kanyang asawa sa bisa ng kautusan. Nabubuklod ng kanilang mga kalooban. Ha? Kasi dalawang puso silang pinag-isa eh. Kaya nga sa awit na ginawa na lang sa ating namayapang matanda kapatid na nila dyan, kabiyak na puso eh. Di ba? Yung kabiyak na puso, sinama doon sa isang kabiyak, di isang buo. Kaya dalawa, na mapagsama, naging isa. Di ba? Ayun po. Kaya, ang bisa ng taling kautusan sa kanila, umiiral po samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Sabi ni Apostol Pablo, sa ibang paraan, kung mamatay ang asawa, halimbawa, namatay yung lalaki, hindi kalang yung kautusan, malaya na yung babae. O kung hindi naman yung lalaki, ang pumalaw ay yung babae, kalag sa kautusan yung lalaki, dahil sa wala na, pumalaw na yun, patay na yung asawa. Yeah, dapat natin makilala. Ayun, kung itong paraan, tinatalian ang kautusan ng Diyos, may kautusan sa babae, may kautusan sa lalaki, ano pa? Ang proseso nagaganap yung tinatawag na pagkakaroon ng tunay na mag-asawa na pinagsama ng Diyos ayon po sa Biblia. Ito pa po. 2 Korinto 5:18 hanggang 20. Dadabuat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ito pa po ay sa bagay. Tangi sa tinatalian ng kautusan ang kanilang mga kaloob, ang kanilang puso, lalaki at babae, para sila lumagay sa buhay, sa kanilang maayos na pagsasama. Ayon sa kalooban po ng Diyos, meron siyang itinalaga na mga kasiwa. Ang karapatan po nito, higit sa karapatan ng isang mayor sa isang bayan. Ang karapatang taglay nito sa pangangasiwa, higit sa kapangyarihan at karapatan na taglay ng isang huwes. Higit sa isang military commander na binigyan ng karapatan ng pangasiwang panlupa. Bakit? Isipin po ninyo. Kalinaw, hindi naman mababago pagkatutunan ng kasulat na ito. 5:18 hanggang 20 na sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto. Pangalawang sulat, ibinigay sa amin ng Diyos ang salita ng pagkakasundo. Diyos na nagbigay. Sino ito? Sugo ng Diyos sa IBB, sa kanyang iglesia. Ay si Mayor. Sino nagbigay kay Mayor ng karapatan? Tao. Paraan ng tao. Si Huwes. Ay kaya pag ako po tatanong, may nagtanong sa akin minsan, kapatid na Edwin Ay kami ay kinasal ni Mayor. Hindi ba kami tunay na mag-asawa? Parang ako sa Mayor na nagkasal, tunay mag-asawa kayo. Pero sa Diyos,
Hindi kayo kinikilala tunay ng mag-asawa. Nasagot ko. Bakit? Sino ba nagbigay kay Mayor ng karapatan? Yung ba salitang ginamit ni Mayor? Ako kabisan pagbabasbas pa ni Mayor sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wala naman persona sa Biblia na dapat lang kilalanin doon sa pamilya. Di ba Trinity? Ikaw, nagkakako. Pambira. Kaya ito pong diwang ito, yung karapatan ng mga ngaral, bawa, kapatid na Rati Santiago magkasal. Bawa, kapatid na Ruel Santiago kapatid magkasal. Si kapatid na Hilaro, sino maparang ang pinakasiwaan po niya, ang bisa at magsik. Ng karapatang tinanggap. Palibasa yan. Hindi naman natin mapag-aalinlangan ng mga mahangaral ng Diyos yan. Si kapatid Doro, si kapatid na Ronaldo, kahit sino pa yan, si kapatid na Eddie Maceras, at sino pa ang sugod sa IDB. Paniwalaan po rin yung mga kapatid. Ang karapatan yan. Kinikilala hanggang langit. Dahil ang pangangasiwa na taglay niya, Diyos ang nagbigay. Ang salitang ginagamit niya sa pangangasiwa para pagtibayin ang dalawang kaluluwa sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Diyos din ang nagkakaloob. Hindi sa kanyang sariling kalooban. Ay sa paraan po ng tao, minsan ako kaya meron po ako na dalawang kasal. Ang nagkasal yung Huwes. Iba kami Huwes. Ako kayo madaling magkasal. Kasi dalawa kakasal. Hindi ako nalalain. Kalo. Kayo mag-ingat kayo magkasal. Ginawad naman din yung lalaki yung kalit mo sa kanya kasintahan. Tapos yung mo ba? Ayun kasal na kayo. Nagpagmahal. Tumakot. Kadali ka ako nagkasal. Paraan ng tao. Nasunod ang kanila sarili gusto. Ang Diyos ba may kaluwalhati at ang Diyos ba may kapurihan? Sa gano'n kanila, kaparaan ang ginagawa. Wala. Kaya, masakit po aminin ang katotohanan at tanggapin. At kung may nakakarinig po rito, marami magagalit sa akin. Ay, mga tao sa liputan na yan Ang pakiramdam sa kanila sarili, akala mo kung sino sila magagaling pero sila naman ang kanilang mga pagsasama, wala namang kapurihan, wala namang bahagi ng kaluwalhati. Dapat nila mataglan. Bakit? Nabubuhay sila sa lahat ng mga kaparaan ng kanilang sinusunod. Paraan ng tao. Ang paraan ng Diyos. Hindi nagkaroon ng bahagi at halaga. Sa kanya. Yan po kapatid na dapat natin kakilala. Kaya sa ganitong katwiran, ito po tunay na mag-aasawa. Kasilala kasi ng mga ngaral ng Diyos Palibasa, napakahalagang bagay ang taglay ng ginagawa. Sa kanyang gawain, salita ng Diyos ang ginagawa niya, ginagawa ng pangasiwa Tignan mo, talagang tao ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, yun lang ang pinakakasiwaan niyan. Hindi katulad ng ibang mga pastor. Kahit kung sino pa yan, ilapit mo. Okay, welcome. Basta sa bandang huli, magbayad ka lang ng dapat mo panagutan. Eto, tingnan po ninyo. Ang mga tao ng Diyos, eto. Timoteo. Excuse me. 1 Corinto 1:2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo
sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Yustenes na ating kapatid. Ayan. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. Mga tao lang ito nasa IDB po yan Katutubo sa programa ng Diyos pagka ikaw ay ibibilang niya kanyang lingkod, tatawagin ka ng Diyos. Kasangkapan ang mga ngaral sa pagtawag sa iyo, dala-dala ang salitang buhat sa Diyos na pinagkatiwala sa kanila para magkaroon ka ng pakikipagkasundo sa Diyos, mapagtibay yung iyong pakikipagtipan sa larangan ng paglilingkod. Ay nasa loob ka na ng IDB. Tao ka na ng Diyos. Kaya, pakakasiwa ka na ng mga ngaral ng Diyos. Kaya ito pong mga ngaral ng Diyos, hindi po na, hidak lang. Gusto mo magpakasal? Hindi ka naman lingkod, hindi ka maka-add sa IDB, tatanggihan ka. Totoo po, may delikadesa yan. Iniingatan yan at pinalagaan niya yung karapatan. Ang Diyos ang nagbigay. Sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, 5:4 ng Hebreo, sino man ay hindi tumatanggap ng karangalan ito, maliban kung siya ay tawagin ng Diyos, gaya ni Aaron. Kaya nga nangyari po sa akin, misery, nagawa ko po at tanggihan na, kapatid. Kasal? Paano? Meron palpak na nangyari na kapaloob sa sitwasyon. Ang gagamitin kong numero ng lisensya sa kapatid na Danilo ang Santiago ng panahon yun. Sa visa ng pagkakatiwala sa akin, pangasiwa ako, kasalan. Araw ng kasal, ikaw kapag dahil araw, aalis kita. Pagdating namin ng Sampalo, ikatawa-tawa kapatid ako tanda doon sa entrance gate. Kapag narumay, patay ka, dito kayo, di makasala sa duwan. Ay ako, sabi ko ako, tumalikod. Patay ka, nagkagalaw. Sabi ko ako sa kanila, sa mga patay. Pwede ninyo mapatay ako kung gusto ko kayo nagagalit. O pwede kayo sumama ang loob at magtampo sa akin. Gawin nyo na gusto nyo. Pero hindi ko ako. Magagamit para hamakin ko. At pawalang ko sa isa yung visa ng karapatay pinagkatiwala sa akin ng aking superior. Gagamitin ko kakang pangalan nun at numero ng lisensya rin pagkakasama. Palpak ang gagawin dito. Kasi siya ako tayo, matira sa atin na matibay. Lahat na may gustong kumapti sa katotohanan, magiging kakampi ko. Pero yung palaban, malilipol. Di ba? Nasabi ko po yan. Dahil sa halaga ng dangal at karapatang ang Diyos mismo nagbibigay sa kanyang mga ngaral. At ito, ang autorisado ng Diyos, gamitin sa isang marangal at maayos na pangasiwa sa limang uri ng palatuntunan may kaugnayan sa gawain pagkabanalan. Katutubo po yan. Kaya na dapat natin makikala. Ngayon, sa ganitong katwiran, yung dalawang kaluluwang pinagbuklod dahil pinakasiwaan ng mga ngaral. Salita ng Diyos ang ginamit na pangalit. Nakita naman natin. Diyos ang nagbigay nun. Hindi kagaya nung mga karapatang taglay ng Aliporis ni Cesar. Bigay ng tao. Basbas ng taong bayan. Kapahintulot ng taglay. Malaki pagkakaiba. Ang tanong, ano katunayan talaga? Ito ang katuparan. Dito sa IDB, ng pagkakaroon ng tunay na mag-asawa na kinikilala. Ayon. 19 hanggang 20 sa aklat ng Oseas. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo,
magiging asawa mo ako sa katwiran Katwiran. at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kawaan. Oo. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat Oo. at iyong makikilala ang Panginoon. Pangako sa isa't isa. Ginawa na halimbawa at uliran ng Diyos ang kanyang relasyon sa bayang Israel. Ang unang bansa ng Diyos na kanyang itinari at hinirang sa silungan na. Ang pangako ng Diyos na makikinagtiman sa kanyang bayan. Magiging asawa mo ako sa katwiran. Magiging asawa mo ako sa pagtatapat. Magiging asawa mo ako sa kagandahan, sa kaamuan, na siyang larawan at katuparan. Ang material sa buhay nito, sa buhay ng isang lalaki at na isang babae, na papasok sa larangan ng pagsasama bilang mag-asawa sa panahon ng kanilang pag-ibig at pag-aasawa. Dalawang puso, pinagbuklod, ng kautusan. Kaya ang lalaki may pangako, magiging asawa kita, iibigin kita ng buong puso, sa kaginawahan man, sa karalitaan, ano ba ang kasapitan ng ating kapalaran. Hindi ko pagtataksilan ito hanggang kamatayan. Babae na may ganun din. Buong puso ko rin iaalay sa iyo ang aking tunay at wagas na pagmamahal. Magiging karamay mo ako sa paghabi. Sa ganap. Sa mga tiisin. Yan, ang aking pangako sa iyo hanggang sa aking kamatayan. Di ba? Ganyan mo ako. Kaya, bisa na kautusan sa lalaki, sa babae, pinagtitibay ang kanilang mga kalooban sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Dahil sa bisa ng taling katwiran. Ha? Ito po, talaga, ito gusto rin Diyos na mangyari sa buhay ng tao. Ito po, 7:39, kasama po rito ang 3:4. Okay, Hebreo. Meron ko rito 7:39, kasama po ang Hebreo 3:4. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, yan o. ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang makadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapi at ang mga mapangalon niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Napakalinaw po. Ang nakasulat. Kung nabubuhay ang asawa, nakatali sa kautusan, sa bisa ng kautusan. Ngunit kung patay na ang asawa, di kalag na, malaya na, may kalayaan siyang makapag-asawang muli. Lamang may kondisyon. Ang pag-aasawa sa kalooban ng Diyos. Mag-ingat ka kapatid, hindi sa kalooban ng tao. Mag-iingat ka sa sarili mo. Huwag mong mamanahin, huwag mong kopyahin yung katwiran ng ibang alay. Magpapaasawa na muna ka ng bahalan at saka na ka. Paano? Paano ko po? Ay, yung iba ay gumagamit na delikado. Alam natin, meron pong mga rule, tuntunin at tinatawag na pagdadala ng buhay sa isang banal, maayos at kapuri-puring paraan. Naunawa natin, mga kapatid, sa buhay ng lalaki man o babae, sa panahon ng pag-iral ng tawag ng pag-ibig sa kanyang katauhan, live-in partner, bawal. Di ba? Opo. Live-in partner, bawal. Yung makisama ka sa kanino pa. Wala namang, hindi ka naman nagdaan sa proseso. Kalooban ng Diyos. Nahahamak mo at nalalapastangan mo. Ang banal na bagay at ang malulhating pangalan ng Diyos ay nalalait dahil sa iyo.
Sa kapatid na dalaga, kalinaw po sa tinatawag na family code ng IDB. Ito'y rule, batas na talagang malinaw na malinaw. Huwag kayo pabubuntis. Ha? Talaga kailangan dumarating doon sa panahon at natawag na pag-aasawa. Hindi na kayo matiis. Ingatan nyo yung sarili, alang-alang sa kaluluwa. Kaya ka nga ni Apostol Pablo, mabuti ang magsipag-asawa kayo sa magningas ang pita. Huwag nyo paabutin sa masunog ang gulugod nyo sa higaan. Kasi ang mapakiapit at ang mapakano niya, pawang hahatulan. Ay kawawa yung kaluluwa, may impyerno. Dahil sa kapraso. Delikado. Di ba? Kaya po ang dapat nating makilala. Ang gusto na Diyos mangyari, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Paano ba yung marangal? Nagdaan sa proseso ng Diyos. Tinalian, nakautusan. Kaya ang mga ngaral ipinaliliwanag at tuntunin ni lalaki sa pamabuting pakikisama Opo. sa kanyang asawa. At gayon din naman ang babae. Pinagpapaunawaan. Eto, babae, ang kailangan maging paraan mo ng pakikisama. Kilalalin mo yung asawang lalaki bilang iyong Panginoon. Igagalang mo, pagpapasakupan mo. Ikaw naman lalaki, ibigin mo yung asawa. Wala kang karapatang lalaki mag-ubibig sa kanino mang iba. Ba nako? Kailangan sa kanya lang. Ganyan po. Okay. Ang dapat nating makilala. Kaya, ganyan po kahalaga. Ang tinatawag na estado ng paglagay sa buhay pag-aasawa. Talaga, ay sa prosesong hinihingi ng Diyos, kailangan talaga makita sa lalaki, makita sa babae, yung patnubay ng kaalaman. Upang yung kanilang pagsabay maging barangal. Kaya po sa lingkod na yung mag-asawa, lagi na lang nato sa ligalig at mga problema, bunga ng kawalan, ng paglakad sa tinatawag na kaayusan. Nako. Patuloy po natin ang ating pag-aaral. Kung ang kapatid sa IDB, o kapatid sa Iglesia ng Diyos na Buhay, ay magkaroon ng asawang hindi naging tapat. Hindi naging mabuti ang pakikisama sa asawa. Paano niliwanag ni Kristo sa mga alagad? Ang suliraning ito dahil sa bisa ng kautosang itinali sa kanila at basbas na kanilang tinanggap. Ito po ang ating alamin ngayon. Isang uri po ito ng suliranin na maging sa mga lingkod ng Diyos, pwede mangyari sa lalaki, sa babae. Dumating sa isang pagkakataon, halimbawa, yung kapatid ay nakatagpo ng asawang naging kasama sa buhay. Na sa paglakad ng mga araw hindi nagkaroon ng maayos sa pagsasama dahil sa, babae. Sa maraming mga kadahilan, maaaring sabihin natin, may iba't ibang mga bagay na sa natawag na behavior o pag-uugali. Yung likas. Likas ang ulo. Halimbawa, ganito, karoon ng mga iba't ibang naging suliranin. Kasalya sa Diyos. Tinalihan niya ng kautusan. Proseso ng Diyos ang pinagdaanan niya. Mangaral ang nakasiwarya. Yung bisa ng basbas ng kanilang pagsasama na ginawad ng sugo ng Diyos na kinasangkapan. At yung salita ng Diyos na bubuklod ng kanilang kalooban.
bilang mag-asawa, dalawang pinag-isa. Ano dapat malala? Halimbawa yung kapatid sa IDB, lalaki. Ang asawa ng babae nagkagano. Ano dapat mo maintindihan ng kapatid na binata? O ikaw, kapatid na, lalaki, sa parig na lalaki. O halimbawa na may babae. Ayaw kay Kristo. Paano diniscuss ni Kristo itong problemang ito? Pwede. Sa lingkod mo lang Diyos ito muna. Mangyayari ito eh. Pwede umabot sa ganitong uri, sitwasyon ng mga pagsasama, mga kalagayan. Basahin po natin. 19:9 sa aklat ng Mateo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Yeah. At ang mag-asawa sa babaeng iyon na hiniwalayan Ay ano? ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ito po issue. Sabi ni Kristo, taga nitong status ng problema. Sa bisa, dahil sa bisa po ng basbas, at yung taling kautosang bumubuklod, sapagkat malinaw na malinaw po sa batas eh. Samantalang nabubuhay ang asawa, itinali kayong dalawa. Pinagbuklod kayo ng kautusan. At ang taling kautusan, may bisa ang pag-iral niyan hanggang buhay. Kayong dalawa. Sa ibang paraan, kung mamatay ang asawa, kalag ang taling kautusan. At sa gayon, ibinibigay ang pagkakataong makapag-asawa ka. Uling. Dahil kalag ka na sa kautusan, patay ng asawa mo, lamang sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang punto po rito, na dapat natin maunawa, doon sa punto, na palibhasa yung asawa, hindi nakatugon doon sa talagang maayos na pakikipagtipan bilang isang asawang tapat, isang asawang lumalakad sa katwiran, isang asawang may paggalang, pagrespeto sa kanyang asawang dapat tinalpalit pa rin. Halimbawa, kapatid sa iglesia, ay nagkaroon ng asawa, ay nagtatapat yung babae. Sabi ng babae, nawala ang love ko sa iyo eh. Nawala. No way na, magsama pa tayo, lalo na tayo mahirap pa. Lalo na natin parurusahan ang ating sarili. Dahil sa kanyang dating partner. Nawala yung paggiliw, nawala yung pananabik. Hanggang sa yung lalaki ayaw na kausapin, ayaw na magkaroon ng pakikipagtalas-tasan hanggang sa mga kapatid. Ito ang lalaki, nabibigatan. Siyempre, sitwasyon. Ayun. Kaya naging komplikado ang issue. Bakit hindi magiging komplikado? Ay, kobo yun naman din. Nakuha ng kapatid na lalaki, anak ko yung babaeng isang yun. Nabautismo sa IDB dahil sa pag-ibig. Pero dumating ang panahon ay bakit yung pag-ibig na yun, yung pananampalatayang pinatubo ng pag-ibig sa isang kapatid na binata ay bakit na parang? At yun naman pag-ibig sa kapatid na binata ay kasama rin nagparang bulan naglaho. Alala sambal, pasalamat, alala ng gano'n. Na hindi lamang buwan ang taon. Lumapit sa akin yung lalaki. Tatanong tungkol doon. Dito sa batas na ito, yung kanyang kalagayan, siyempre lalaki, paano ho kayo kalagayan namin? Kaya naisip po namin, kami magtanong sa inyo. Kaya itong puntong ito, nag-issue sa problema ito,
Ganito, sa 19:19 sa aklat ng Mateo, sabi ni Kristo, maihihiwalay mo kapatid. Ayaw asawa. Kung may kaso pakipin. Halimbawa, yung pa sinasabi kong asawa mong hindi naging mabuti sa'yo. Ano ko sa'yo? Meron bang panibagong simpatya, binata, naghihinaw sa kanya, meron ka makala. Wala po ito. Kaya kakong bigat. Kasi yung salita, eto po dito po sa aklat ng American Standard Bible, kasi nakatwira pa kasi sa akin meron pa ibinabagong argumento. Matagal na rin naman kang hindi nagpapasalam. Di sumasabi, yun po kayo nung huling makaganap ng pasalamat ay noong pasalamat natin sa Santa Maria, Bulacan, Nalapalahatan. At mula po naman ay kanon, mga nagdaang mga panahon ng kasalukuyan, wala na siyang samba, ano man mga gawain, wala na siyang pakialam. Yung issue, kaso. Kaya lang nasa punto tayo na nililiwanag na issue. Ang ibinigay pribilehyo ni Kristo, maihihiwalay ng asawa, ang kanyang asawa, halimbawa, yung lalaki, napatunayan ng asawang babae. Pero, ibang sinisinta, may patutuo, malinaw, may ebidensya. Okay, ihiwalay mo yung asawa mo. Binigay ni Kristo ang laya sa'yo. Yung kataro mo ba, mababalik sa'yo. Ganun po. Ngayon, na sinabi nga ng ating Panginoon Jesucristo tungkol dito, kasi po ito, isyong ito, kailangan talaga maging malinaw sa mga kapatid. Opo. So, 19:9, dito po sa American Standard Bible, kung gaano kabagsik yung salita, liban sa pakikiapid. Ito, I say unto you, whosoever shall put away his wife, except for fornication. Itong except, katumbas sa wikang Tagalog o Pilipino. Ito ang paliwanag. Except, liban, ihiwalay, to live out. Talagang yun ay ibubukod mo, ipinupwera. Ayan, gano'n ang ibig sabihin. Kasama mo, gusto mo, ihiwalay. Pero ibinibigay sa iyo pagkakataon kung merong kaso ng tinatawag na pakikiapid. Ang ibig kong gusto, malinaw dito, sabi ko doon sa binata, doon sa ating kapatid, ang kailangan magkaroon ng malinaw na mga patutuo. Halimbawa electronic evidence. Sa pamamagitan ng mga message. Meron lang maging patutuo. Bakit nawala yung pag-ibig sa'yo ng asawa mo? Dati hindi naman gano'n. Dati may giliw. Dati may pananabik sa'yo. Bakit itong ganda huli na wala? Saan napunta? Meron bang ibang nakasalo? Ang kailangan riyan, maging malinaw yan. Kasi pag hindi pumasok ang ganong issue, mabibitang-tang ang issue mo. Kasi, yung salitang except for fornication, yun lang ang talagang tiyak ang dahilan na ibinibigay ni Kristo sa iyo para maihiwalay mo. Ay kung sasabihin mo sa akin, ay alam mo, hindi na nagpapasalamat, hindi na iba kaso yun, usapin yun. At kung ano lang katarungang ihahatol sa ganong mga
baldadong paglilingkod ng ibang mga kapatid na hindi naging tapat sa Diyos. Ibang issue. Ibang pag-uusap mo. Kung kailan ako magdeklara at tiwala ng kapatid, ang pangasiwaan. Siguro, ito pa ako magyayari yun. Na lahat ng mga baldado at lahat ng mga sira sa paglilingkod. Kasi, kung merong kapatid na babae, na ibang bansa, nabuntis na doon. Ha? Alam naman natin yan immorality. Labag sa tuntunin. Ha? Kung merong kapatid na dahil sa pinasok na ng alinlangan ng isip, mapatunayan mo, sumasamba na palata sa ilalim na napakasiwa ng ibang pastor. Ay, di ba ito malagi na? Dahil paglapas tayo at pamyurak sa karangalan ni Kristo. Ang haba. Ay, di at tayo mukha ko kung kailan ako yung panahon na magdeklara ang pangasiwa. Pero sa ngayon, sa ganitong status, kapag hindi tayo nakapagpakita ng pruweba, patutuo, na mayroong kasong pakikiapin, mag-iingat na ako sa sarili ko. Kasi, baka ikaw o volunteer. Yan ang sinasabi. Katunayan, ito yung talagang ipinayo ng ating, niliwanag ng ating Panginoon sa Kristo yan Dito sa Mateo, 19:10 hanggang 12. Ang mga alagad ay nagsasabi sa kanya kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Kalawang bating. At may mga bating na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Ayan po, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi nakita ng mga alagad nung dinidiscuss ng ating Panginoon sa Kristo yung bigat na problema na tinatawag na pag-aasawa. Na kung sakaling doon sa punto na isang lalaki o babae magkaroon ng partner na magiging katuwang at magiging kaalalay sa buhay sa lahat ng panahon. Pero nagkaroon ng nagtaglay na kakaibang ugali, mahirap pakisama, mahirap pakitulungan. Laging siyang tama, laging siyang matuwid, laging siyang magaling. Ang asawa, burat, ang asawa, malakay. Walang kabukasan. Ganun di ba? Kaya lagi sisisihin ka, lagi susumbatan ka, lahat ng mga pagpasakit ng loob ang ibabato sa'yo. Gano'n kahirap pakisama yun. Kaya kakahit sulubon ay mabuti pa ka, tumahal sa ilang. Di ba? Ngayon, sa ganitong punto, ang bigat ng kalagayan ng isang lalaki at isang babae dahil sa halagang bastos na tinanggap. At nung salita ng Diyos na bumuklod ng kanilang mga puso. Habang sila nabubuhay, darating Diyos. Ay hindi na. Magbatig ka, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Paano ba yung bating? Yung bating